Nailibing na ang ilan pang nasawing SAF commandos habang ang mga nakaligtas na pulis isinailalim na raw sa stress debriefing para sa tinamo nilang trauma. May report si Katrina Son. Madamdami ng mga huling sandali bago ang cremation sa labi ni SAF Commando PO3 John Lloyd Zumbilya, lalo na ang inang si Telly. Larawan naman ang katatagan ng asawa ni PO3 Zumbilya na si Rachel. Huwag ka mag-alala, Dad. Hindi ko pababayaan si Bibi. Magpahinga ka na, tapos na ang laban mo. Kami naman ang lalaban para sa'yo. Dumating kanina si DILG Secretary Mar Rojas na kahapon na hindi nakadalaw sa burol ni Zumbilya matapos umanong pabalikin sa Maynila ni Pangulong Aquino. Nakaharap niya ang byuda ni Zumbilya na nagkwento ng mga naging pag-uusap nila ng asawa bago ito sumabak sa operasyon sa Mamasapan o Maguindanao. Sa burol ni PO3 Junrel Kibete sa San Jose del Monte, Bulacan, saglit daw na nakipag-usap ang kalihim sa mga naulila ng pulis. At nang ilibing si Kibete, binuhat ang kanyang kabaong ng kanyang mga mista sa Kamandag 2005 na nag-alay pa ng kanta sa kanilang nasawing kabaro. Nailibing na rin si PO2 Peterson Carap sa Benguet at si PO2 Omar Nacionales sa Luna, La Union. Pahirapan naman ang pagdadala sa mga labi ni PO1 Gringo Cayango para maiburol sa bahay nila sa Sadanga Mountain Province. Tinalian ang kabaong habang idinadaan sa matarik na ruta, sa Hanging Bridge at sa ilog. Para naman sa mga nakaligtas sa bakbakan sa Mamasapan o Maguindanao, tuloy ang buhay. Sumailalim sila sa stress debriefing para mabawasan ang kanilang trauma. Nagpaliwanag naman ang ilang SAF trooper tungkol sa pananahimik nila sa pagtatanong ni Pangulong Aquino nang bisitahin sila sa Camp Bagong Diwa. Paliwanag ng SAF troopers, dala lang daw ng magkahalong lungkot at pagod ang hindi nila pag-imik sa Pangulo. Wala naman kaming masasabi pa sa nung gabing yon kasi medyo malungkot, masama yung loob. Kasi nangyari. Time na yun na kinakausap kami ni mahal na presidente. Pagod po kami, puyat, kaya tahimik po kami. Katrina Son, GMA News.